Ako si Tom Williams. Dati akong kasal kay Kayla Williams. 17 taon kaming magkasama bago nagkahiwa-hiwalay ang lahat. Natural lang, ako ang sinisi. Ang mga korte ng diborsyo sa bansang ito ay parang laging kumakampi sa babae. Ibinibigay sa kanya ang buong kustodiya para mailayo niya ang mga bata sa kanilang ama. Pakiramdam ko, ang mga batas sa diborsyo ay ginawa ng mga taong galit sa mga lalaki. Mayroon kaming 2 anak, isang 14 anyos na lalaki at isang 16 anyos na babae. Akala ko, maganda ang buhay namin. Mahal ko ang asawa ko, at naniniwala akong mahal niya rin ako. Matalino, atletiko, at maayos ang aming mga anak. Si Carly, ang aming anak na babae, ay daddy's girl, at si Josh, ang aming anak na lalaki, ay palakaibigan at atletiko. Maganda ang takbo ng career ko bilang isang mechanical engineer, at si Kayla ay may magandang trabaho bilang isang accountant. Pareho kaming nagpapaganda ng katawan at mukha. Idol ako ni Carly. Magaling siya sa math at science at gustong maging engineer na katulad ko. Kumuha siya ng lisensya sa pagmamaneho sa edad na 16 at gustong-gusto niya ang mga kotse tulad ko. Nagpapalipas kami ng mga weekend sa mga car show at nag-aayos ng koleksyon ko ng mga lumang GM car. Tinutulungan din niya ako sa mga proyekto sa pagpapaganda ng bahay, natututo ng basic na pagtutubero, gawaing elektrikal, at iba pa. Habang lumalapit siya sa kanyang ina para sa mga isyu ng babae, lumalapit naman siya sa akin para sa lahat ng iba pa, takdang aralin, drama sa mga kaibigan, mga lalaki, at payo. Napakalapit namin sa isa't isa. Si Josh naman, sa kabilang banda, ay hindi interesado sa mga kotse. Mas interesado siya sa English literature at civics at pinag-uusapan ang pagiging abogado. Mas malapit siya sa kanyang ina nitong mga nakaraang araw. Si Kayla ay parang medyo wala sa sarili, malayo at natutulala. Tinanong ko kung okay lang ang lahat, pero binaliwala niya ito. Isang gabi ng Biyernes, umuwi ako sa karaniwan kong oras, 6 p.m. Nandito na si Kayla, pero walang amoy ng hapunan, at hindi ako sinalubong ni Carly. Akala ko, kasama niya at ni Josh ang mga kaibigan nila. Umakyat ako sa itaas para magpalit ng damit at nakita kong inilatag ni Kayla ang isang maliit na itim na bestida, sexing underwear, stockings, at 6 na takong. Mukhang lalabas kami, pero hindi niya sinabi sa akin. Nasa banyo pa si Kayla at nagme-makeup nang pumasok ako. Saan tayo pupunta, sweetheart? Tanong ko, habang nagsisimulang maghubad ng dress shirt ko. Wala tayong pupuntahan, sagot niya. Kung gayon, bakit ka nagbibihis ng ganyan at may nakalatag na sexing damit sa kama? Lalabas ako, hindi tayo. Talaga, at saan ka pupunta, na ganyan ang bihis mo, nang wala ako? Nasaan ang mga bata? Ang mga bata ay makikitulog sa mga kaibigan. Makikipag-date ako ngayong gabi, at malamang na hindi ako uuwi hanggang bukas ng umaga. Anong ibig mong sabihin, ang date mo, at hindi ka babalik hanggang umaga? Kung ano mismo ang sinabi ko. Kung magiging maganda ang takbo, makikitulog ako sa kanya. Hindi pwede. Akala mo, papayag ako dyan. Kung gusto mong magloko, maghintay ka hanggang sa diborsyo. Huwag kang maging tanga. Walang magiging diborsyo. Kailangan ko lang itong isang gabi para patunayan na kaakit-akit pa rin ako sa ibang lalaki. Kung talagang mahal mo ako, hahayaan mo akong gawin ito. Kung mahal mo ako, hindi mo man lang iisipin iyan. Mahal kita, pero kailangan ko ito. Tumatanda na ako at kailangang maramdaman na kaakit-akit ako sa mas batang lalaki. Si Clarence ay 10 taon na mas bata at nanliligaw na sa akin sa loob ng 6 na buwan. Sa wakas, tinanggap ko ang alok niya. Isang gabi lang ito ng pagtatalik para pataasin ang ego ko. Hindi ako papayag dyan. Alalahanin mo ang mga panata natin sa kasal. Sinasira mo ang mga ito. Huwag kang maging isip bata, isang gabi lang ito. Ipinapangako kong hindi na ito mauulit. Tanga ka ba? O akala mo tanga ako? Pagkatapos mong sirain ang mga panata mo,
Akala mo pagtitiwalaan ko ang isang pribadong pangako. Kung itutuloy mo ito, tapos na tayo. Lumabas ka sa pintong iyan, at makikita mo ang abogado ko. Huwag kang maging tanga. Walang magiging diborsyo. Uuwi ako at magiging mapagmahal na asawa tulad ng dati. Kung susubukan mong diborsyuhin ako, lalaban ako, at mawawala sa iyo ang bahay, karamihan sa mga ari-arian, at kustodiya. Sisirain ko ang iyong pagdalaw at sisihin kita sa pagkasira ng pamilya, para kamuhian ka ng mga bata. Sinasabi mong mahal mo ako, pero gagawin mo ang lahat ng iyan. Oo, mahal kita, pero lalaban ako kung susubukan mo akong diborsyuhin. Kailangan ko lang itong isang gabi. At sa loob ng ilang taon, ano na? Kapag naramdaman mong matanda ka na ulit, maghahanap ka na naman ng isa pang mas batang lalaki. Ipinapangako kong hindi na ito mauulit. Pagtatalik lang ito, walang pag-ibig. Hindi niya ako aalisin sa iyo. Baka matuto pa nga ako ng isang bagay para pagandahin ang ating buhay sa kama. Kung gagawin mo ito, nasabi ko na sa iyo ang mga kahihinatnan. Kanselahin mo ngayon, at maaari nating subukan ang marriage counseling. Huwag kang maging tanga. Magiging okay tayo. Kung ipipilit mo ang counseling, pag-uusapan natin ito pagbalik ko bukas. Nagpatuloy siya sa pagbibihis. Nagpalit ako ng damit at lumabas ng kwarto. Maya-maya, bumaba siya, nakabihis, may clutch sa kamay, sinusuri ang sarili sa salamin. Nasa sala ako nang marinig ko ang isang kotse na bumusina sa labas. Nandyan na siya, kailangan ko nang umalis. Magkita tayo sa umaga, sabi niya, habang lumalapit para halikan ako. Tumalikod ako, at hinalikan niya ang hangin. Sumimangot siya sa akin. Fine, bahala ka. Kapag nawala na ang pagtatampo mo, babalik sa normal ang lahat. Tumalikod siya papunta sa pinto. Gumawa ako ng huling pakiusap, kung lalabas ka sa pintong iyan, tapos na tayo. Pag-isipan mong mabuti kung sulit bang itapon ang 17 taon ng pagsasama. Lumingon siya sa akin. Wala akong itinatapon. Babalik ako, at babalik sa normal ang lahat. Pagkasabi niyan, binuksan niya ang pinto at lumabas. Nagsimula akong umiyak, nagluluksa sa pagkawala ng aking kasal at ang babaeng minahal ko sa loob ng 20 taon, 17 taon ng kasal, 1 taon ng engagement, at 2 taon ng eksklusibong pagdedate. Hindi siya nagpakita ng anumang hindi kasiyahan. Maayos ang aming buhay sa kama, at hindi siya humingi ng higit pa. Hindi kami nag-aaway. Pinag-uusapan at nilulutas namin ang aming mga hindi pagkakasundo. Pagkatapos ng kalahating oras, nang mapagtantong hindi na siya babalik, sinimulan ko ang pagpapatupad ng aking plano. Mayroon kaming malaking bahay na may 4 na silid tulugan, ang master bedroom, ang silid ni Carly, ang silid ni Josh, at isang guest bedroom na may pribadong banyo. Ito na ngayon ang magiging pansamantalang silid ko. Tumagal ng 2 oras ang paglipat mula sa aming lumang silid tulugan. Alam kong hindi kakampihan sa akin ang aming diborsyo dahil nakatira kami sa isang no-fault na estado. Ang mga batas sa diborsyo dito ay may kinikilingan sa mga lalaki, ibinibigay sa mga asawa ang bahay, mga anak, suporta sa bata, at maintenance, iniiwan sa mga asawa ang mga bayarin. Inayos ko ang aking bagong tirahan at pumunta sa aking home office para pamahalaan ang aming pananalapi. Mayroon akong account sa aking pangalan para sa pagbili ng mga regalo sa kanya. Inilipat ko ang kalahati ng aming joint checking at savings doon, binayaran at kinansela ang aming mga credit card, at pagkatapos ay nag-apply para sa mga bago sa aking pangalan. Plano kong ilipat ang aking direct deposit at hatiin ang aming mga pamumuhunan sa Lunes. Nagbuhos ako ng Jim Beam at natulog, pero hindi ako nakatulog ng maayos. Pakiramdam ko, walang laman ang kama nang wala siya, at ang isip ko ay naglalaro sa mga bagay na maaari kong ginawa para pigilan siya. Dapat ko ba siyang pinigilan ng pisikal? Hinabol ang lalaki gamit ang baseball bat o sandata. Mahaba at hindi mapakilang gabi iyon. Sa pagbubukang liwayway, naligo ako para magising,
nagbihis ng jeans at t-shirt, at nag-almusal. Pagsapit ng 9 a.m., bumalik si Kayla sa bahay. "Good morning, honey. Umuwi na ako, tulad ng ipinangako ko," sabi niya ng masigla. Hindi ko siya pinansin. Ang aking galit ay naipon sa magdamag. Napagtanto ko na hindi ko nararapat ang kanyang kawalang galang at ang pagpigil sa kanya ay hindi sana nagbago ng anuman. Kung pinigilan ko siya kagabi, susubukan niya ulit. Ang aking pagmamahal sa kanya ay naging galit, na pinalakas ng kanyang kawalang galang, mga banta, at mapanuyang ugali. Gumugol ako ng mga oras sa pagtuon doon. "Honey, nasaan ka? Umuwi na ako, tulad ng sinabi ko. Naglinis pa nga ako bago umuwi para sa iyo," sigaw niya habang hinahanap ako. "Ay, nandyan ka pala," sabi niya, habang binubuksan ang pinto ng aking opisina. Bumalik na ako, at ngayon, babalik na sa normal ang lahat, dagdag niya, habang lumalapit sa aking mesa na nakalahad ang mga braso para yakapin at halikan ako. Itinulak ko siya palayo. "Ilayo mo sa akin ang iyong maruming labi. Sino ang nakakaalam kung ano ang hinawakan ng mga iyan o kung ano ang napunta sa iyong bibig?" Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Hindi pa ako nagsasalita sa kanya ng ganito. Bago pa siya makasagot, nagpatuloy ako, "Kailangan mong magpa-stone test at ipakita sa akin ang isang notarized na malinis na ulat bago mo ako hawakan ulit. Para sa pagtatalik, hindi kita hahawakan gamit ang 10 FT na poste, kahit na may 12 ng kondom pa iyan." Ang kanyang pagkabigla ay naging galit. "Nakikita kong pinoproblema mo pa rin ang iyong nasaktang ego. Pupunta ako sa ating kwarto para magpahinga. Mahaba ang gabi ko at kailangan kong magpahinga. Sana, kumalma ka, at maaari tayong mag-usap mamaya. Inaasahan ko ang isang paghingi ng tawad para sa iyong pagiging bastos." Padabog siyang lumabas. Napangiti ako, habang inaasahan ang kanyang mabilis na pagbabalik. "Ano ang ginawa mo?" sigaw niya, habang padabog na bumabalik. "Nasaan ang iyong mga damit? Ang iyong mga gamit sa banyo? Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Anong ibig mong sabihin?" tanong ko ng kalmado. "Walang laman ang iyong closet. Walang laman ang iyong mga drawer. Ano ang ibig mong sabihin? Ang lahat ay nasa kung saan ito dapat. Ang aking mga damit ay nasa aking closet, ang aking mga gamit sa banyo ay nasa aking banyo. Wala sila doon. Kaka-check ko lang. Nagkakamali ka. Iniisip mo ang iyong silid-tulugan bilang ating silid-tulugan. Ang aking mga gamit ay nasa aking bagong silid-tulugan. Sa iyong silid-tulugan, ibig mong sabihin. Oo, lumipat ako mula sa iyong silid-tulugan. Mananatili ako sa aking bagong kwarto hanggang sa makahanap ako ng apartment." Sumingkit ang kanyang mga mata sa iritasyon. "Pag-uusapan natin ito mamaya. Bibigyan kita ng 1 linggo para malagpasan ang iyong pagtatampo. Pagkatapos, inaasahan kong ibabalik mo ang lahat, at babalik tayo sa normal." "Hindi hanggang sa mayroon akong notarized na ulat," sagot ko, habang bumabalik sa aking computer. Nanatili ako sa aking opisina halos buong araw. Ang mga bata ay umuwi ng maaga sa hapon. Nagtaka ako kung gaano katagal bago nila mapansin ang problema. Nakahanap ako ng ilang magagandang apartment at nag-schedule ng mga pagbisita para sa Martes. Inilimbag ko ang aming mga financial statement para sa aking appointment sa abogado sa Lunes. Alam kong ako ay masasangkalan sa diborsyo, pero gusto kong maging handa. "Daddy, handa na ang hapunan," sabi ni Carly, habang sumisilip sa pinto. "Okay, sweetie." Si Kayla ay nakangiti ng maliwanag nang pumasok ako sa kusina, malinaw na sinusubukang patahimikin ako gamit ang kabaitan. Nagbihis siya, nag-ayos ng kanyang buhok at make-up, at nagluto ng paborito kong pagkain. Pagpasok ko, inabutan niya ako ng 1 baso ng alak at yumuko para halikan ako. Lumayo ako, kinuha ang baso, naglakad papunta sa lababo, ibinuhos ito, at inilagay ang baso sa counter. Pagkatapos, nagbuhos ako ng 1 baso ng Jim Beam. Tiyak na napansin ito ng mga bata sa mesa.
Umupo ako sa mesa at nakipag-usap sa mga bata, na hindi pinapansin ang aking asawa. Naging tensyonado ang hapunan. Sinubukan kong panatilihing buhay ang usapan sa mga bata, pero malinaw na may mga seryosong problema. Wala akong inilagay sa aking plato o kumain, sa kabila ng pagiging paborito ko ng mga pagkain. Sumipsip lang ako ng aking inumin at nakipag-usap sa mga bata. Dad, hindi ka ba kakain? Tanong ni Josh. Hindi. Hindi ako nagugutom, sagot ko. Pagkatapos ng pinakaka-awkward na hapunan kailanman, muli kong pinuno ang aking inumin at bumalik sa aking opisina nang hindi tumutulong sa pagliligpit ng mesa. Pagkatapos ng kalahating oras, isinara ko ang computer, kinuha ang aking mga susi ng truck, at umalis papunta sa isang tahimik na restaurant. Naghapunan ako, pagkatapos ay pumunta sa isang bar para uminom ng ilang inumin. Gabi na nang makauwi ako. Nang makita kong bukas ang ilaw ni Kayla, siniguro kong isara ang aking pinto ng malakas. Nilock ko ito at ipinagilid ang isang upuan sa ilalim ng knob. Sinubukan niyang buksan ang pinto at kumatok, pero hindi ko siya pinansin. Maaga akong nagising kinaumagahan at nagpas siyang magiging araw ng football. Mayroong 3 laro, at plano kong panoorin ang lahat ng ito, na hindi pinapansin ang mga gawaing bahay sa weekend. Halos natapos ko na ang isang pot ng kape at nagsimulang gumawa ng mga omelette. Natapos ko ang akin nang pumasok si Carly. Hey sweetie, gusto mo ng omelette? Tanong ko. Sige, Dad, salamat, sabi ni Carly. Kumuha siya ng kanyang juice at umupo sa mesa. Habang niluluto ko ang kanyang pagkain, makalipas ang ilang minuto, pumasok si Josh. Gagawa ako ng sa iyo sa susunod, sabi ko sa kanya habang kumakain si Carly. Narinig ko si Kayla sa hallway, kaya ibinuhos ko ang huling tasa ng kape para sa aking sarili at pinatay ang pot. Pumasok siya, kumuha ng isang tasa, at tiningnan ang walang lamang pot. Hindi ka ba maaaring mag-iwan ng isang tasa para sa akin? Tanong niya. Nandyan ang pot. Alam mo kung paano gumawa, sagot ko. Whatever. So, gumagawa ka ng mga omelette? Tanong niya. Nagawa na, katatapos ko lang. Huwag kang mag-atubiling gumawa ng isa para sa iyong sarili, sabi ko, habang inilalagay ang omelette ni Josh sa kanyang plato. Ginamit ko na ang huling sangkap at ibinalik ang lahat. Pagkatapos kong alagaan ang mga bata, lumabas ako ng kusina. Bago magtanghali, nasa sala ako at nanunood ng laro. Pumasok si Kayla na may dalang plato at isang bote ng beer. Dinalhan kita ng pananghalian at isang beer para hindi mo makaligtaan ang laro, sabi niya nang masigla. Nang hindi man lang tumitingin, tinangay ko ang pareho sa mesa gamit ang aking paa. Nabigla, tumayo siya doon habang pumupunta ako sa kusina at kumukuha ng aking sariling beer. Hindi ko nilinis ang kalat. Siya ang nagdala nito, siya ang maglilinis. Wala akong pakialam kung madumihan nito ang carpet. Hindi na ako titira doon ng matagal. Kailangan nating pag-usapan ito, Caleb, panimula ni Kayla. Tumahimik ka. Nanunood ako ng laro, sagot ko. Para sa Diyos, kailangan mong ayusin ang iyong ugali. Napansin na ito ng mga bata, sabi niya. Mapapansin nila kapag lumipat na ako, sabi ko. Hindi ka lilipat, at walang magiging diborsyo, giit niya habang padabog na umaalis. Maya-maya sa hapon, lumapit sa akin sina Carly at Josh sa panahon ng halftime. Dad, ano ang nangyayari sa inyo ni Mom? Tanong ni Carly. Maaaring malaman na ninyo, magdidiborsyo na ang iyong ina at ako. Hindi ito tungkol sa inyo. Mahal namin kayong pareho. Ito ay sa aming dalawa, paliwanag ko. Pero bakit? Tanong ni Josh. Dahil gumawa ang iyong ina ng isang bagay na hindi ko matanggap, kahit na pagkatapos kong sabihin sa kanya ang aking mga nararamdaman. Hindi siya nagsisisi, sabi ko. Ibig mong sabihin, ang date niya noong Biyernes ng gabi, tanong ni Carly. Alam ninyo ang tungkol doon. Nagulat ako. Oo, sinabi sa amin ni Mom na hindi ka masaya tungkol dito, sabi ni Carly. Kaya alam ninyong niloko niya ako, sabi ko. Hindi niya ginawa.
Sinabi niya sa iyo ng una, kaya hindi ito panloloko. Hindi siya nagpalihim. Isang gabi lang ito sa loob ng 20 taon na kayo ay magkasama, sabi niya. Kung talagang mahal mo siya, hahayaan mo siyang magkaroon ng isang gabing iyon at magpatuloy, paliwanag ni Carly. Nabigla ako at nasaktan na hindi man lang sinusubukan ng aking anak na babae na maunawaan ang aking panig. Kumampi siya ng lubusan sa kanyang ina. Talaga, kung talagang mahal niya ako, hindi man lang niya iisipin ang makipagtalik sa ibang tao, sabi ko. Dad, isang beses lang iyon. Nangako siya na hindi na iyon mauulit, giit ni Carly. Pag-usapan natin ang tungkol sa mga pangako. Mahigit 17 taon na ang nakalilipas, gumawa siya ng isang panata sa harap ng Diyos, ang aming mga pamilya, at mga kaibigan na talikuran ang lahat hanggang sa katapusan ng buhay. Paano ako magtitiwala sa anumang pribadong pangako ngayon, tanong ko. Pero nangako ka rin na mananatili sa kanya sa hirap at ginhawa, sabi ni Josh. Totoo, pero ang paglabag niya sa kanyang panata ay nagpapalaya sa akin mula sa aking panata, sagot ko. Bakit sisirain ang pamilya dahil sa isang gabi, tanong ni Carly. Bakit ako ang sinisisi sa kanyang mga aksyon? Siya ang sumire sa mga panata, hindi ako, sabi ko. Gusto ni Mom na magpatuloy at kalimutan na natin ito. Ikaw ang nagpapalaki ng bagay na ito at sumisira sa pamilya, giit ni Carly. Hindi na ito gumanda pagkatapos noon. Hindi sila nakikinig. Kinumbinsi sila ni Kayla na kailangan ito ni Mommy at ang ego ni Daddy ang sanhi ng lahat ng problema. Akala nila nag-overreact ako. Sa huli, padabog silang lumabas ng malinaw na hindi ako papayag. Napanood ko ang natitirang laro ng payapa. Maya-maya, naamoy kong nagluluto ng hapunan pero hindi ko ito pinansin. Nang sabihin sa akin ni Josh na handa na ang hapunan, kinuha ko ang aking mga susi ng truck. Saan ka pupunta? Handa na ang hapunan, tanong ni Josh. Pupunta ako sa sports bar para manood ng laro. Doon ako kakain, sagot ko. Pero nagluto si Mom. Babalik ako pagkatapos ng laro, sabi ko, habang pinutol ang kanyang sasabihin. Tumambay ako sa bar, nag-e-enjoy sa isang burger at beer. Isang beer lang ang iniinom ko kada quarter, kaya okay lang akong magmaneho. Nang makauwi ako, nasa kama na ang lahat. Ang plato at bote mula kanina ay nilinis na nagpangiti sa akin. Maaga akong umalis noong Lunes ng umaga. Tinawagan ko muna ang aking broker at ipinahati sa kanya ang aming mga pamumuhunan sa isang bagong account sa aking pangalan. Pagkatapos, tinawagan ko ang HR para alisin si Kayla sa aking retirement account at idinagdag sina Carly at Josh bilang mga tagapagmana. Binago ko rin ang aking direct deposit sa aking bagong bank account. Sa wakas, sinabi ko sa aking boss ang tungkol sa diborsyo at nangangailangan ng time off para sa mga meeting at court date. Sumuporta siya. Kinumpirma ng aking abogado ang aking mga pangamba. Malamang na ako ay masasangkalan sa diborsyo. Ang kustodiya ay depende sa kung saan gustong tumira ng mga bata, at dahil sa aming kamakailang pag-uusap, hindi ako umaasa. Sinimulan ng abogado ang mga papeles, at hiniling ko sa kanya na ipaabot kay Kayla ang mga papeles sa trabaho sa Lunes. Pagkatapos ng trabaho, pumunta ako sa sports bar para sa Monday Night Football, na hindi pinapansin ang mga text at tawag ni Kayla. Ipinagbigay alam ko kay Carly kung nasaan ako, ngunit hindi naging maganda ang kanyang tugon. Nang makauwi ako, binigyan nila akong lahat ng masamang tingin. Dumiretso ako sa aking opisina, at pagkatapos ay natulog pagkatapos matulog ang lahat. Maaga na naman akong umalis noong Martes ng umaga. Naging maayos ang trabaho, at kumuha ako ng afternoon off para tumingin ng mga apartment. Pumili ako ng isang magandang 2-bedroom unit at nagbayad ng deposito, na nagpaplanong lumipat sa Sabado. Bumili ako ng isang couch, mesa, at mga upuan mula sa isang second-hand store para ihatid sa hapong iyon. Nagpasya akong kunin ang aking kama at lahat mula sa aking home office. Kumakain sila ng hapunan nang umuwi ako.
Napansin kong hindi nila ako inihanda ng plato, napangisi ako. Hindi ko rin naman kakainin iyon. Gumawa ako ng malaking sandwich, kumuha ng chips at beer, at nagpunta sa opisina ko. Dad, bakit ka nagiging ganyan kasama? Tanong ni Carly, na pumasok sa opisina ko. Dahil nagloko sa akin ang nanay mo, hindi ako ginagalang, at ipinagmukha pa sa akin. Malinaw kong sinabi sa kanya kung ano ang mangyayari kung itutuloy niya iyon, at ginawa pa rin niya. Hindi mo pwedeng sirain ang pamilya dahil lang doon. Isang pagtatalik lang naman iyon. Carly, balang araw mag-aasawa ka. Ano ang mararamdaman mo kung sabihin sa iyo ng asawa mo na may date siya sa isang mas bata at mas magandang babae at planong makipagpalipas ng gabi sa kanya? Hindi ko magugustuhan, pero kung ipinangako niyang isang beses lang iyon, susubukan kong lampasan iyon. Saka, kung sinabi niya sa akin, hindi naman iyon panloloko, di ba? Isipin mo na sinasabi mo ang iyong mga panata at sinasabi sa iyong groom na plano mong makipagtalik sa ibang lalaki. Isipin mo ang pagkasira sa kanyang mga mata. Bumalik ako sa aking trabaho. Miyerkules ng gabi, parehong hanay ng mga magulang ay nasa bahay nang umuwi ako. Nakasundo ko talaga ng maayos ang mga magulang niya. Ang tatay niya ay gearhead katulad ko. Ang mga magulang ko ay mapagmahal at sumusuporta, at nagkasundo kami ng maayos. Nakita ko ang ambush. Naintindihan ko kung bakit naroon ang mga magulang niya, pero naguguluhan ako kung bakit naroon din ang mga magulang ko. Tom, panimula ni Charles, nadidismaya kami kay Kayla, pero sumosobra ka na. Isang pagkakamali lang ang nagawa niya sa loob ng 20 taon. Hindi mo kailangang wasakin ang pamilya para sa isang maliit na pagkakamali. Seryoso, hindi iyon maliit na pagkakamali. Pinlano iyon. Inambush niya ako isang oras bago siya umalis, na hindi ako binigyan ng pagkakataong labanan iyon. Iyon ay isang sadyang plano para manloko. Anak, sabi ni Mom, hindi siya nanloko. Sinabi niya muna sa iyo. Ang sinabi niya sa akin ay hindi nagtatanong. Kahit noong tumutol ako, wala siyang pakialam. Sinabi ko sa kanya na mangyayari ito kung itutuloy niya iyon. Tom, dagdag ni Dad, naiintindihan namin ang sakit mo, pero isipin mo ang pamilya. Mahal ka pa rin ni Kayla. Sa tulong ng counseling, malalampasan mo ito. Huwag mong wasakin ang iyong pamilya. Pinalaki ka namin para maging isang mabuting tao. Isipin mo ang iyong ina at ako. Gagawin namin ang lahat ng kinakailangan para mapanatili ang aming relasyon sa aming mga apo. Natigilan ako. Talagang kumampi ang mga magulang ko sa kanya, sinasabi sa akin na palampasin ang kanyang panloloko. Hindi ko na kinaya at nagpunta ako sa kwarto ko, isinara ang pinto sa kanyang mukha. Pagkalipas ng 10 minuto, nagpalit ako ng jeans, casual na shirt, at boots. Naglakad ako sa sala nang walang sinasabi, hindi pinapansin ang kanilang mga pagtatangkang kausapin ako. Sumakay ako sa truck ko at nagpunta sa sports bar para kumain ng hapunan at uminom ng beer. Tahimik at madilim ang bahay nang umuwi ako pagkalipas ng 4 na oras. Ang Huwebes at Biyernes ay pareho. Hindi ko pinansin si Kayla, at nagalit sa akin ang mga bata. Nagulat ako na hindi pa napansin ni Kayla na hindi na gumagana ang mga credit card. Malalaman niya iyon sa kanyang Sabadong pamimili. Biyernes ng gabi, nasa opisina ako nang pumasok si Kayla na nakasuot ng transparent na nightie, stockings, garter belt, at heels. Wala ang mga bata ngayong gabi. Oras na para malampasan mo na ito at matulog. Gusto kong magtalik tayo buong gabi. Kailangan kong bumalik sa akin. Paggigiit niya, ang kanyang boses ay puno ng halo ng desperasyon at pagnanasa. Hindi pa ako nakakakita ng clinic report na nagpapatunay na wala kang sakit, sagot ko ng malamig, hindi man lang tumitingin sa aking desk. Huwag kang ang maging katawa-tawa. Kailangan kong bumalik sa kama ko ngayon. Halika na, naaakit ako at kailangan kong makipagtalik, iginiit niya. Ang kanyang tono ay nagiging mas mapilit at nabigo. Hindi ako interesado,
sabi ko nang walang emosyon, at binalingan ng isa pang pahina sa aking libro. Kung hindi, tatawagan ko ulit si Clarence, banta niya, na tumutulo ang galit sa kanyang boses. Kaya iyon pala ay isang beses lang, bawi ko, na may halong pangungot siya sa aking boses. Damn it, iyon nga. Pero kung patuloy mo akong tatanggihan, itinutulak mo ako pabalik sa ibang tao, bulyo niya, na sumisiklab ang kanyang pagkabigo. Magsaya ka. Ipaalam mo sa akin kung dadalhin mo siya rito para makaalis ako, sagot ko, na hindi nag-abala na itago ang aking paghamak. Padabog siyang lumabas, at pagkalipas ng kalahating oras, narinig ko siyang umalis, na humahaginit ang mga gulong. Sa walang taong bahay, nag-impake ako ng mga gamit ko, kinalas ang kama, at isinakay sa truck ko ang aking mga damit. Natulog ako sa sofa sa opisina ko. Kinabukasan ng umaga, nakuha ko ang mga susi ng apartment at inilipat ang lahat gamit ang tulong mula sa mga kaibigang kapitbahay. Walang tao nang umuwi ako, kaya pinatulong ko sa anak ng kapitbahay ko na isakay ang aking desk at mga kasangkapan sa opisina. Kinuha ko rin ang recliner. Kalaunan ng gabing iyon, tumawag ang anak kong babae. Daddy, nasaan ka? Tanong niya, na puno ng pagkalito at pag-aalala ang kanyang boses. Nasa bahay ako, sweetheart, sagot ko, sinusubukang panatilihin ang aking tono na kalmado at nagbibigay katiyakan. Hindi, wala ka. Nakalinis na ang opisina mo, walang laman ang ekstrang kwarto, at wala na ang recliner mo. Dagdag pa na wala na ang truck mo. Paglilista niya, na tumataas ang kanyang boses sa bawat obserbasyon. Tama ka, lumipat ako sa isang apartment. Pagkatapos ng diborsyo, baka makakuha ako ng isa pang bahay, paliwanag ko, sinusubukang panatilihin ang pag-uusap na kasing direkta hanggat maaari. God, Dad, hindi ako makapaniwalang nagiging ganyan ka kasama tungkol dito. Akala ko mahal mo kami, bulalas niya, na nababasag ang kanyang boses sa emosyon. Mahal ko kayo, sweetie, palagi kong mamahalin, tiniyak ko sa kanya, na nakadarama ng kirot ng pagkakasala, hindi lang sapat para manatili. Iniwan mo kami at sinisira mo ang pamilya, sabi niya, na nanginginig ang kanyang boses sa galit. Sinira ng nanay mo ang pamilya, sabi ko sa kanya. Mangyayari ito kung nagpunta siya sa date na iyon. Ginawa pa rin niya, paalala ko sa kanya, na gumagapang ang aking sariling pagkabigo sa aking boses. Akala niya mahal mo siya ng sapat para malampasan iyon, sabi niya, na lumalambot ng bahagya ang kanyang tono. At akala ko mahal niya ako ng sapat para hindi gawin iyon, bawi ko, na nararamdaman ang bigat ng sitwasyon na bumabagsak sa akin. Sige, kahit ano, binaba niya ang telepono, iniwan akong nag-iisa sa aking mga iniisip. Ang diborsyo ay isang bangungot. Nilabanan niya iyon, gusto niya ng counseling, at gusto niya akong magbayad. Tumanggi ako. Nagtalo ako na siya ang dapat magbayad para doon. Nanalo ako sa argumentong iyon. Hindi ako gusto ng counselor dahil sinabi ko sa kanya na inutusan akong dumalo pero hindi kailangang makilahok. Pagkatapos ng 12 sesyon, sumuko ang counselor. Nagtalo siya sa lahat ng bagay, kahit na ang mga bagay na kinasusuklaman niya, tulad ng poster sa garahe at ang Bud Light lamp. Lahat iyon ay para gawing mas mahirap ang diborsyo para sa akin at upang makagambala sa aking oras sa mga bata. Iginawad ng hukom ang diborsyo. Kailangan kong bayaran ang kalahati ng mortgage, at napanatili niya ang bahay. Nagbayad ako ng $2,000 sa isang buwan sa child support at $1,000 sa isang buwan sa spousal maintenance sa loob ng 5 taon, na matatapos kung mag-aasawa siyang muli. Inilipat niya si Clarence bago naging pinal ang diborsyo. Kalahati ng aking paycheck ay napunta sa kanya. Ipinambayad ko ang ilang pamumuhunan at bumili ng isang bahay na kailangang ayusin. Lumipat ako kasama ang aking mga kasangkapan at nagsimulang mag-ayos sa mga gabi at katapusan ng linggo. Ang pagdalaw ay isang sakuna. Ginawa itong mahirap ni Kayla, at abala o galit ang mga bata. Sa kalaunan,
Sinabi nila sa akin na ayaw na nila akong makita. Ang pagpilit sa kanila ay magdudulot ng mas maraming sama ng loob. Nagpadala ako ng mga gift card at liham para sa mga kaarawan at Pasko, pero ibinalik ang mga iyon na hindi binubuksan. Ginastos ang aking mga tseke, pero hindi ko kailanman narinig ang isang salita. Ipinagbigay alam ko sa kanila ang tungkol sa kanilang mga pondo sa kolehiyo, at tumugon sila ng walang pasasalamat. Nilason ni Kayla ang aking mga anak laban sa akin. Tumutok ako sa trabaho at sa aking bahay, nagtitipid ng pera sa pamamagitan ng hindi paglabas. Isang araw, tinawagan ko ang aking ina. "Hey, Mom, kumusta ka?" "Well, kumusta ka?" sagot niya ng masaya. "Hindi ko pa naririnig ang tungkol sa Thanksgiving. Ikaw ba ang magho-host nito?" Pagkatapos ng isang paghinto, sinabi niya, "Oo, pero darating si Kayla, ang kanyang mga magulang, at ang mga bata. Dadalhin niya ang kanyang bagong lalaki. Akala namin ay magiging masyadong awkward para sa iyo na naroon." "Seryoso, Mom. Pinipili mo ang aking ex-wife at ang kanyang boyfriend sa akin. Gusto naming mapanatili ang aming relasyon sa mga apo namin. Ito ay kasalanan mo. Dapat ay pinanatili mo ang iyong pamilya." "Paano ang Christmas Eve? Pupunta kami sa kay Kayla sa Christmas Day." "Kalimutan mo na. Wala ka ng anak," sabi ko, at tinapos ang tawag. Ginugol ko ang Christmas Eve na nanunood ng Die Hard, na hindi pinapansin ang mga tawag at text mula sa aking ina. Ibinalik ang mga package na ipinadala ko sa aking mga anak. Pagkalipas ng 5 taon, nakatanggap ako ng anunsyo sa kasal. Pinakasalan ni Kayla si Clarence noong katapusan ng linggo pagkatapos ng aking huling maintenance payment. Sa pagiging 18 ni Josh 1 taon na mas maaga, natapos din ang aking child support. Ipinagdiwang ko sa pamamagitan ng paglalasing. Nagtrabaho ako ng husto at minahal ko sila, para lang tanggihan. Ngayon, malaya sa aking mga obligasyon. Nagpasya akong magpatuloy at kalimutan sila hanggat maaari. Isang bagay ang bumabagabag sa akin, kailangan ko pa ring bayaran ang kalahati ng mortgage. Natapos iyon nang makapagtapos si Josh, pero nakapangalan pa rin ako sa deed. Akala ni Kayla na sa kanya ang bahay, pero pinahintulutan lang siya ng kasunduan sa diborsyo na manirahan doon hanggang sa makatapos ang mga bata sa high school. May karapatan ako sa kalahati ng mga ari-arian, at ang bahay ay isang malaking ari-arian. Kinontak ko ang aking abogado. Noong nagdiborsyo kami, nagkakahalaga ang bahay ng $300,000, na may $200,000 na equity. Ngayon, nagkakahalaga ito ng mga $500,000, na may $450,000 na equity. Mayroon lang kaming $50,000 na natitira sa mortgage. Gusto ko ang pera, syempre, at magpapagalit iyon kay Kayla. Mahal niya ang bahay na iyon at kamumuhian niya na bigyan ako ng anumang bagay. Babayaran din ako nito para sa lahat ng maintenance at mortgage payments. Pagkaraan ng 1 linggo, tumawag si Kayla. "Tom, anong nangyayari? Nagtatrabaho lang at inaayos ang bahay ko. Nagulat akong marinig mula sa iyo. A-hole ka. Bakit may realtor na pumunta sa bahay ko para sa isang listang contract? Dahil pareho tayong nakapangalan sa titulo, kailangan niya ang iyong pirma para sa pagbebenta." "Hindi ako magbebenta. Mahal ko ang bahay na ito. Kung gayon, kailan ko aasahan ang aking tseke para sa kalahati ng equity? Nakuha ko ang bahay sa diborsyo." "Hindi. Nakatira ka doon hanggang sa makapagtapos si Josh. Ngayon, ibebenta natin ito at hahatiin ang mga nalikom, o bibilhin mo ang aking kalahati. Hindi kita bibigyan ng $100,000 para sa isang bahay na akin dapat. Mabuti na lang at hindi ako humihingi ng $100,000, ang equity ay $450,000 na ngayon. Ang aking kalahati ay $225,000, sa mamahaling kasangkapan, ay round off natin ito sa $250,000. Baliw ka. Hindi kita bibigyan ng kahit isang kasing, sigaw niya at ibinaba ang telepono. Tumawa ako.
Pagkaraan ng ilang buwan, nagpa siya ang hukom sa aking pabor. Kailangan niyang bayaran ang court fees at ang aking abogado. Ang bahay ay tinansya ng higit pa sa tinansya ko, at napunta ako sa $275,000. Binili nila ako gamit ang karamihan sa pera ni Clarence, na babalik sa kanya sa kalaunan. Inayos ko ng maganda ang aking bahay, kasama ang isang shop. Bumili ako ng $1,972 Chevy pickup na nasa masamang kondisyon, interesado lang sa chassis. Hinuberan ko ito, nilinis, at pininturahan. Maganda ang rear differential, pero muli ko itong itinayo. Ang transmission ay isang Borg-Warner T10 manual 4-speed para masaya. Binuhos ko ang lahat sa makina, isang 427 big block. Nakakita ako ng isa online, ipinadala ito, at kinalas ito. Pagkatapos ng machine work, nag-install ako ng isang bagong forged crankshaft, 10:1 pistons, isang heavy cam, at paid at pinakintab na ulo na may dobleng springs. Nagdagdag ako ng blower, chrome valve covers, pinakintab na aluminyo, at steel braided hoses. Ang unang biyahe ay nakakabaliw. Binayo ko ito sa freeway, at agad na bumigay ang mga gulong sa likod. Bahagya kong nagawang panatilihin ito na tuwid. Aral na natutuhan, dahan-daang pinindot ang accelerator. Mas maingat akong nagmaneho pagkatapos noon. Pagkaraan ng ilang linggo, nakakita ako ng isang ad para sa isang pampublikong car show. Sa pag-iisip na magiging masaya ito, pumasok ako at binayaran ang bayad. Sa araw ng show, minaneho ko ang aking 2072 Chevy sa parke, nag-check-in, at inayos ang aking pwesto sa tabi ng $1,968 GTO. Napansin ko ang dalawang kaakit-akit na redheads, ang isa ay kasing edad ko at ang isa pa ay teenager, na nag-aayos sa likod ng GTO. Walang lalaki na kasama nila, at ang mas matanda ay walang singsing sa kanyang kaliwang kamay. Magandang umaga. Gusto ko ang GTO mo, sabi ko. Salamat. Gusto ko rin ang truck mo, sagot ng mas matanda. Ito ang aking unang show bilang isang kalahok. Ako si Tom. Ako si Marie, at ito ang aking anak na si Jenny. Nagawa na namin ito ng ilang beses. Inimbitahan ko sila na sumama sa akin sa Lilem. Nagtambay kami halos buong araw, nakikipag-usap sa ibang mga mahilig sa kotse. Bagaman hindi ako nanalo ng anumang parangal, nagkaroon ako ng magandang panahon. Ibinahagi ni Marie na hiniwalayan niya ang kanyang asawa dahil sa panloloko. Nakuha niya ang GTO sa diborsyo, na ginamit ito bilang leverage upang matiyak na patuloy siyang nagbabayad ng child support at maintenance. Palakaibigan din si Jenny, na nagpapahayag ng galit sa kanyang tatay dahil sa panloloko. Nang matapos ang show, inimbitahan ko sila sa hapunan sa Red Lobster, at tinanggap nila. Sa hapunan, ibinahagi ko ang aking kwento. Nagulat sila na sinisisi ako ng aking mga anak para sa diborsyo pagkatapos naman loko ang aking ex, ikinalulungkot ko, Tom. Mukha kang isang mabait na tao at hindi mo iyon nararapat, sabi ni Marie. Nagpalitan kami ng mga numero at sumang-ayon na magkita muli. Nagbigay sa akin si Jenny ng isang malaking ngiti, isang kindat, at isang thumbs up, na nagpapahiwatig ng kanyang pag-aproba. Lumabas kami ni Marie sa susunod na katapusan ng linggo para kumain ng hapunan at sumayaw. Binigyan niya ako ng halik sa pisngi, at nakita ko si Jenny na nakangiti at nagbibigay sa akin ng isa pang thumbs up. Pagkaraan ng ilang date, inimbitahan ko sila at nagluto ng lasagna. Nagustuhan nila ito at nasiyahan sa aking bahay, bagaman napansin ni Marie na kailangan ito ng paghawak ng isang babae. Sa susunod na katapusan ng linggo, inimbitahan nila ako sa kanilang apartment. Ang pagluluto ni Marie ay kamangha-mangha, mas mahusay kaysa sa akin. Hindi ko napigilan ang pagkain at nagpaumanhin para sa pagiging baboy, pero tumawa sila, na sinasabi na iyon ang pinakamagandang papuri para sa isang taong mahilig magluto. Pagkaraan ng 2 katapusan ng linggo, lumabas kami ni Marie para kumain ng hapunan at sumayaw. Sa isang mabagal na kanta,
Bumulong siya, ihatid mo ako sa bahay. Nagulat, umatras ako, pero humadyak-jak siya at nilinaw, ihatid mo ako sa bahay mo. Oh, kung gayon, salamat na lang at dala ko ang aking regular na truck, hindi ang 2072. Sa kalaunan ay ginawa namin ito ng 3 beses bago nakatulog. Ipinagluto ko siya ng almusal at inihatid siya sa kanyang bahay. Pagkaraan ng ilang buwan, nag-propose ako, at sinabi niyang oo. Nagkaroon kami ng isang simpleng seremonya sa harap ng isang hukom, at lumipat sila sa aking bahay. Sinimulan pa nga akong tawaging daddy ni Jenny. Napakaganda ng buhay. Oo, nagkaroon kami ng hindi pagkakasundo, at nagkaroon kami ni Jenny ng aming mga pagkakaiba. Teenager pa rin siya, at ako ay isang awtoridad na figura, pero iginagalang niya ako, at mahal ako ng kanyang ina katulad ng pagmamahal ko sa kanya. Pagkaraan ng mga 1 taon, nakatanggap ako ng isang sorpresang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Hello, sagot ko. Dad, sabi ng isang masiglang boses ng babae. Carly. Oo, Daddy, ako ito. Mayroon akong magandang balita. Talaga, masaya akong marinig mula sa iyo. Magpapakasal ako. Napakaganda niyan, sweetie. Masaya ako para sa iyo. Gusto kong naroon ka sa aking kasal. Oh, hindi. Si Clarence ang nagbabayad para sa kasal, at siya ang maglalakad sa akin sa aisle. Hindi ka uupo sa unahan, pero gusto ko talaga na naroon ka. Clarence, ang lalaking nakipaglokohan ang nanay mo. Pinakasalan niya siya. Tingnan mo, Dad, sinusubukan kong makipag-ugnay muli at gusto ko na naroon ka sa aking kasal. Kasalanan mo kung bakit sila nagkasama pagkatapos mong umalis. Iniisip mo pa rin na walang ginawang mali ang nanay mo. Hindi ko kayang suportahan ang kasal na ito. Malamang naman loloko ka rin tulad ng nanay mo. Dagdag pa, kinuha mo ang huling karangalan ng isang ama mula sa akin. Naging mababaw, makasariling bruha ka. Sige, huwag mong asahan na makikita ang iyong mga apo. Kung palalakihin mo sila tulad mo, ayaw ko. Tama si Mom, a-hole ka. Iyon ang huling narinig ko mula sa aking anak na babae. Nagpadala siya ng mga text at voicemail, pero binura ko ang mga iyon. Ang kanyang sanga ng oliba ay isang insulto. Ginawa niya ang kanyang pagpipilian 10 taon na ang nakalipas. Anumang pagkakataon ng isang relasyon sa kanya o kay Josh ay nawala. Masakit iyon, pero sinisisi nila ako para sa mga aksyon ng kanilang ina. Ibinaba ko ang aking telepono at nagpunta upang magtrabaho sa aking 1,963 Chevy pickup. Ang isang ito ay magiging hindi gaanong radikal kaysa sa 2072, na may isang bahagyang mas matatag na 350 engine. Hindi ko napansin na kinuha ni Jenny ang aking telepono o napagtanto na nasa bahay siya. Galit na galit ako sa aking tatay. Nakipag-ugnay ako, at kinausap niya ako ng ganoon. Kasalanan niya kung bakit nawasak ang aming pamilya. Inimbitahan ko siya sa aking kasal, at ibinalik niya ito sa aking mukha. Gusto ko na panag-utan niya ang ginawa niya sa aming pamilya. Tumunog ang aking telepono na may isang hindi kilalang numero. Hello, ito ba si Carly Williams? Tanong ng isang boses. Oo, may maitutulong ba ako? Sagot ko. Oo, mayroon. Tumigil ka sa pagtawag sa aking daddy at pagiging isang bruha. Siya ang pinakamahusay na lalaking kilala ko at hindi nararapat sa isang brat na tulad mo na nagpapaalala sa kanya ng iyong kahabag-habag na pamilya. Ikaw at ang iyong pamilya ay isang pag-aaksaya ng hangin. Sino ka ba? Tanong ko. Ang pangalan ko ay Jenny Williams. Ako ang iyong kapatid. Pinakasalan ng mom ko ang iyong tatay, at inampon niya ako. Mahal ko siya at hindi ko siya kailanman irerespeto. Ikaw ay isang insulto sa mga anak na babae sa lahat ng dako. Alam ko kung anong nangyari. Hindi ginagalang ng nanay mo ang kanyang asawa sa pamamagitan ng pagpunta sa isang date at pakikipagtalik sa ibang lalaki, at tila ayos lang sa iyo iyon. Nagloko sa aking nanay ang aking bayo tatay, at pinaalis niya siya ng walang pag-aalinlangan. Kung nanloko ang nanay ko,
Tutulungan ko ang tatay ko na palayasin siya. Siya ang pinakadesenteng, mapagmahal na tao na kilala ko. Nagpapasalamat ako na naging sapat na handgal ang nanay mo para palayain siya. Maaari mong sabihin sa iyong mga lolo't lola na mayroon silang isa pang apo, pero ayaw ko ng isang relasyon sa mga taong tinatanggihan ang kanilang anak para sa isang nanlolokong nanay. Kapag sinabi mo ang iyong mga panata, isipin mo ang iyong asawa na nagloloko sa iyo. Tawagan mo ako kapag nangyari iyon para matawa ako. Magkaroon ka ng isang crappy na buhay, sis. Ibinaba niya ang telepono. Nakatingin ako sa telepono sa pagkabigla. Hindi ako makapaniwala na nagpakasal si Dad at hindi kami inimbitahan. Mayroon na akong isang nakababatang kapatid na babae na tumunog tulad ko bago kumbinsihin ni Mom si Josh at ako na sinisira ni Dad ang pamilya dahil sa isang maliit na issue. Akala ko ay mayroon siyang magandang dahilan. Isinasaalang-alang ko pa nga na tumira sa kanya, pero ipinaliwanag ni Mom na kailangan lang niya ang isang bagay na ito para pasiglahin ang sarili, at si Dad ang matigas ang ulo at umaalis. Napakawalang galang ni Jenny at walang pakialam sa aming panig. Tinawag niya akong mga pangalan nang hindi nakikilala ako. Siyempre, si Clarence ang maglalakad sa akin sa aisle. Naroon siya para sa akin. Nagbabayad siya ng halos $20,000 para sa kasal. Nagdududa ako na makapag-aambag pa si Dad. Naiinis pa rin ako nang dumating sina Mama at ang dalawang lola mula sa pamimili. Napansin ni Mama ang aking mood. Honey, anong problema? Tanong niya. Ikinwento ko kay Papa ang tungkol sa kasal at inimbita ko siya. Umasa ako na makakatulong ito na muling itayo ang aming relasyon. Napakaganda, sabi ni Lola Williams. Pupunta ba siya? Hindi na namin siya naririnig mula noong Thanksgiving ilang taon na ang nakalipas. Bumantong hininga ako. Hindi. Nagalit siya nang sabihin ko sa kanya na si Clarence ang maghahatid sa akin sa altar at masyadong awkward para sa kanya na umupo kasama sina Mama at Clarence. Nako, sayang naman. Akala ko na pagtagumpayan na niya ang kanyang katigasan ng ulo sa ngayon. Hindi lang iyon. Nalaman kong mayroon akong stepsister. Ano, bulalas nila. Tumawag ang isang babaeng nagngangalang Jenny Williams pagkatapos ibaba ni Papa ang telepono. Mukhang pinakasalan ni Papa ang kanyang nanay at inampun siya. Napakabastos niya at sinabi niya na ang pinakamagandang bagay na gusto niyang ipagpasalamat sa nanay ko ay dahil sa pagiging tanga niya, o hindi sana siya nagkaroon ng isang napakahusay na tatay. Isinalaysay ko ang parehong mga tawag. Nagulat sila sa tindi ng galit mula kina Papa at Jenny. Nagpakasal si Tom, at hindi kami inimbita, bulong ni Lola Williams. Dumating na sa wakas ang araw ng aking kasal. Nagkaroon ako ng maikling sandali ng kalungkutan na hindi pupunta ang tatay ko, pero ipinagkibit balikat ko ito. Umabot ako, at tinanggihan niya ako. Ito ay isang masayang araw, at ikakasal ako sa lalaking mahal ko. Sumilay ng ngiti si Clarence habang kinukuha niya ang aking braso, at naglakad kami sa altar. Labis akong natuwa na makita ang lahat ng aking mga kaibigan at pamilya. Si Josh ay isa sa mga abay ni Bobby. Napuno ng luha ng kagalakan ang aking mga mata nang makita kong nakangiti sa akin si Bobby. Itinaas ni Clarence ang aking belo, hinalikan ako sa pisngi, at sinabi, "Congratulations, baby." Ibinigay niya ako kay Bobby, at nagsimula ang seremonya. Nang tanungin ng ministro, sino ang nagbibigay sa babaeng ikakasal na ito, at sinabi ni Clarence, ang kanyang ina at ako ang nagbibigay, may naramdaman akong kakaiba, pero hinayaan ko na lang. Habang nakatingin ako sa mga mata ni Bobby, inuulit ang aking mga panata, hindi ko masabi, talikuran ang lahat. Pumasok sa aking isipan ang mga imahe ni Bobby kasama ang ibang babae at ang pagmumukha niyang wasak nang umamin ako na nagloko ako. Nauunawaan ko na ngayon, nasambit ko, nakaramdam ng biglang paglilinaw na damaloy sa akin. Nag-alala si Bobby. Ano ang nauunawaan mo? Tanong niya, nakakunot ang kanyang noo dahil sa pag-aalala. Lahat-lahat, sagot ko ng may paninindigan. Pagkatapos ay naging seryoso ako. Bobby,
Talagang mahal mo ba ako? Tanong ko, hinahanap ang katotohanan sa kanyang mga mata. Siyempre mahal kita. Bakit mo tinatanong? Tugon niya, punong-puno ng pagkalito at pag-aalala ang kanyang boses. Dahil hindi kita pwedeng pakasalan ngayon. Magpapakasal tayo, pero hindi ngayon. Kailangan kong itama ang mga bagay, paliwanag ko, bahagyang nanginginig ang aking boses. Baby, anong problema? Tanong niya, lumalalim ang kanyang pag-aalala. Mahal kita, at pakakasalan kita, pero kailangan muna nating ayusin ang mga bagay. I-reschedule natin ang kasal, sabi ko ng mariin, sinusubukang panatagin siya. Hindi mo ako iiwan sa altar, di ba? Tanong niya, may bahid ng takot ang kanyang boses. Hindi mangyayari. Sasama ka sa akin, sagot ko, hinahawakan ang kanyang kamay. Bumaling ako sa mga bisita. Paumanhin, pero hindi ko maitutuloy ito ngayon. I-reschedule natin. Samantala, mangyaring tangkilikin ang reception. Bayad na ang lahat. Si Clarence ang nagbayad, anunsyo ko, umaalingaw ang aking boses sa karamihan. Hinawakan ko ang kamay ni Bobby at bumalik sa altar. Hinarang ng aking ina at ni Clarence ang aking paglabas. Si Clarence, galit tungkol sa nagastos na pera, nagtanong si Mama, Carly, anong ginagawa mo? Matalim ang kanyang boses dahil sa pagkalito. Itinatama ko ang isang pagkakamali na ginawa ko ilang taon na ang nakalipas, sagot ko, determinado. Anong pagkakamali? Ang pagkakamali na sinisi ko ang tatay ko sa diborsyo kung kasalanan mo dahil nagloko ka, sabi ko, matatag ang aking boses. Carly, ako ang nanay mo. Hindi ako isang babaeng bayaran, at igagalang mo ako, sabi niya, nagtatanggol at mahigpit ang kanyang tono. Talaga, Mama, kapag naging cheater ka na palagi, sagot ko, tumataas ang aking galit. Carly, paano mo ako nagawang bastyusin? Bulalas niya, nagulat sa aking paratang. Paano ko nagawang bastyusin? Nahihiya ako na hinangaan kita. Hanggang sa binibigkas ko ang aking mga panata kay Bobby na napagtanto ko kung gaano ka kasama. Kapag naging cheater ka na palagi. Habang nakatingin sa kanyang mga mata, naunawaan ko kung gaano katindi kung magloko siya sa akin at kung gaano ko siya masasaktan kung magloko ako. Magandang modelo si Papa, hindi ikaw, sabi ko, nababasag ang aking boses dahil sa emosyon. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Mama, may takot sa kanyang mga mata, halos pabulong ang kanyang boses. Ang ibig kong sabihin ay sinira mo ang ating pamilya sa iyong mga aksyon. Sinaktan mo si Papa, at sinaktan mo kami, at ngayon nakikita ko kung gaano ako mali na kumampi sa iyo. Paliwanag ko, punong-puno ng sakit ng pagkatanto ang aking boses. Hindi ko kailanman intensyon na saktan ang sinuman, bulong niya, napupuno ng luha ang kanyang mga mata. Pero nasaktan mo, at ngayon kailangan kong itama ang mga bagay. Sabi ko, malakas at matatag ang aking boses. Seryoso, Mama, sa tingin mo ba hindi ko alam ang tungkol sa mga workouts mo kasama si Jim Davis sa kanyang apartment? O kung paano si Carlos, ang pool boy, ay naglalaan ng dagdag na oras dahil nakikipagtalik ka sa kanya? O ang landscape crew na nakikipagtalik ka pagkatapos ng yard work? Mayroon akong mga video niyan. At huwag nating kalimutan ang backroom heads na binibigay mo kay Mario, ang iyong hairstylist. Kahit papaano hindi kailangang mag-alala si Clarence tungkol sa panloloko mo sa iyong boss. Oh, at si Alan Morris, ang ating kapitbahay na bumibisita kapag girls' night out ang kanyang asawa. Lumipat-lipat ang kanyang mga mata kay Clarence, na mukhang labis na nagulat. Bumaling ako sa kanya. Clarence, ipinapanata ko ng may parehong dedikasyon na mayroon ang nanay ko sa kanyang mga panata na babayaran kita para sa kasal na ito. Huwag kang umasa na makakatanggap ka ng kahit isang sentimo. Hinayla ko si Bobby sa altar, huminto upang makipag-usap sa videographer, na nakunan ang lahat ng nangyari sa kamera. Binigyan niya ako ng kopya, at pumirma ako ng release form para sa YouTube. Nagmadali kami ni Bobby sa parking lot,
sumakay sa kanyang kotse, at humarurot palabas. Saan tayo pupunta? Tanong niya. Pakanluran sa 156. Ilalagay ko ang address sa Waze, sagot ko, natagpuan ang address ng mabilis. Halos 2 oras ang layo, at umaasa ako na nasa bahay si Papa. Hindi kami huminto upang magpalit. Nasa isang misyon ako at ayokong mag-aksaya ng oras. Hindi araw-araw na bubuksan mo ang iyong pinto upang makita ang isang babaeng ikakasal at lalaking ikakasal na nakatayo sa iyong beranda. Hindi ako isang ministro, at hindi ako nakatira sa isang simbahan, kaya medyo nakakagulat ito. Mas nakakagulat pa ang makilala ang isa sa kanila bilang aking anak na babae, si Carly, na nilinaw na hindi na niya ako gustong makita muli. Alam ko na ngayon ang araw ng kanyang kasal, kaya dapat ay nasa simbahan siya, sa reception, o sa kanyang honeymoon. Daddy, pwede ba kitang makausap sandali? Tanong niya ng malumanay. Tulala pa rin, pinapasok ko sila at itinuro ang sala, kung saan nakaupo sina Marie at Jenny, parehong mukhang nagulat. Carly, ito ang aking asawa, si Marie, at ang aming anak na babae, si Jenny. Jenny, Marie, ito si Carly. Hindi ko alam kung sino ang lalaking kasama niya. Daddy, ito si Bobby Jensen, ang aking fiancé, pagpapakilala ni Carly. Hindi ba kayo nagpakasal ilang oras na ang nakalipas? Tanong ko, naguguluhan. Kailangan kitang kausapin tungkol doon. Hindi ko maitutuloy ito ngayon. Hindi ako pwedeng magpakasal maliban kung ihahatid ako ng tatay ko sa altar. Daddy, sa wakas nauunawaan ko na tama ka. Sinayang ni Mama ang lahat, hindi ikaw. Pasensya na sa pagsisi sa iyo. Hindi mo nararapat ang alinman doon. Umaasa ako na mapapatawad mo ako at papasukin muli ako sa iyong buhay. Gusto ko talagang pakasalan si Bobby, pero hindi ko magagawa maliban kung pumayag kang ihahatid ako sa altar. Hindi ko ito inaasahan. Masaya ako na gusto niya akong bumalik sa kanyang buhay pero interesado sa eksena. Carly, may nangyari ba sa kasal? Nakasuot ka pa rin ng iyong damit pangkasal, at si Bobby ay nakasuot ng kanyang tops. Nasa kalagitnaan na kami ng seremonya nang magkaroon ako ng epiphany, sabi niya, inaabot sa akin ang isang CD. Dapat mong panoorin ito habang nagpapalit kami ni Bobby sa mga ordinaryong damit. Ipinakita ni Marie kay Carly ang isang silid tulugan upang magpalit. Itinakda ko ang video player sa sala. Nang handa na sina Carly at Bobby, pinanood namin ang video. Nagsimula ito bilang isang tipikal na kasal, ngunit nadapa si Carly sa kanyang mga panata. Nagawa niya. Hindi ako makapaniwala, bulong ni Jenny. Pinahinto ni Carly ang kasal at hinarap ang kanyang nanay, na nagbubunyag ng higit pa sa kanyang pagtataksil. Nagulat ako. Ipinaliwanag ni Carly, hindi ko maitutuloy ito. Napagtanto ko kung gaano masasaktan si Bobby kung gagawin ko sa kanya ang ginawa ni Mama sa iyo. Sa wakas naunawaan ko kung ano ang ibig sabihin ng pagtalikod sa lahat. Dinishonor ka ni Mama, at dinidishonor kita sa pamamagitan ng pagpapakasal nang wala ka. Walang kabuluhan ang mga panata kung wala ang pinakamapagkakatiwalaang tao na kilala ko. Kapag pinakasalan ko si Bobby, kailangan ikaw ang maghahatid sa akin sa altar, hindi sina Mama at Clarence. Huminto si Carly at ngumiti kay Jenny. Bukod doon, kailangan ko ang aking kapatid na babae bilang bridesmaid. Ginaisang ako ng iyong mga salita. Paano ako magpapakasal nang hindi ka nakatayo doon para sa akin? Marami itong dapat ay proseso. Nag-usap kami ng maraming oras. Hindi ko alam na kinuha ni Jenny ang numero ni Carly mula sa aking telepono at tinawagan siya. Nang gumabi na, pinatulog ko sila sa silid tulugan ng mga bisita. Hindi pinansin ni Carly ang mga tawag mula kina Clarence at Kayla ngunit sinagot ang mga tawag mula sa mga kaibigan. Sinamantala ng ilang bisita ang kanyang alok na magparty sa pera ni Clarence. Sinubukan niyang kanselahin, pero huli na, kaya napunta siya sa pag-inom sa isang sulok.
Nagpadala si Josh kay Carly ng isang video ng kanilang nanay na sinusubukang makipag-usap kay Clarence, na nagtapos sa pagsigaw niya, "Cheating strumpet." Parang tapos na ang relasyong iyon. Nagawa rin ni Josh na kanselahin ang flight at resort reservations ngunit natigil sa 20% cancellation fee. Dahil nakapagbakasyon na sina Carly at Bobby para sa kanilang honeymoon, nanatili sila sa amin sa loob ng 1 linggo. Muli akong nakipag-ugnayan kay Carly at nakilala si Bobby, na naging isang mahusay na lalaki na may matibay na moral. Mahirap sa simula dahil sa mga kasinungalingan na sinabi sa kanya ng aking ex at mga anak, pero uminit siya sa akin pagkatapos malaman ang katotohanan at makita ang aking workshop. Nagtakda kami ng bagong petsa ng kasal para sa parehong venue 1 taon pagkatapos, sa pagkakataong ito, ako ang maghahatid kay Carly sa altar. Kasama sina Marie at Jenny sa pagpaplano. In-update ni na Carly at Bobby ang lahat sa wedding party maliban kina Kayla at Clarence. Sa loob ng ilang buwan, itinayo namin muli ni Carly ang aming relasyon, at mas nakilala ko si Bobby. Dumalo kami sa mga car show ng magkasama, ipinasok ang GTO ni Marie, ang aking E72 truck, ang Challenger ni Bobby, at ang 1974 Firebird ni Jenny. Madalas kaming binibisita ni na Carly at Bobby, at kahit si Josh ay nagpakita ng ilang beses, kahit na mas mahirap sa kanya dahil mas malapit siya sa kanyang ina. Samantala, hindi naging maayos ang mga bagay para kina Kayla at Clarence. Lumipat si Clarence at nagsampa ng diborsyo sa ilalim ng hindi na maayos na mga pagkakaiba upang maiwasan ang away at ang malupit na parusa ng prenup. Pinoprotektahan ng prenup ang kanyang mga ari-arian bago ang kasal, kaya nakuha lang ni Kayla na panatilihin ang bahay at humigit kumulang $50,000, hindi mapatunayan ni Clarence na ginamit niya ang kanyang pera upang bilhin ang aking bahagi ng bahay, at wala ang kanyang pangalan sa titulo. Napunta siya sa pagbabayad ng isang pautang sa negosyo nang walang maipapakita at hindi na muling makapagsampa sa ilalim ng infidelity sa oras. Kumalat ang balita tungkol sa mga affair ni Kayla, at ang kanyang katayuan sa komunidad ay nagkaroon ng malaking dagok. Sinimulan siyang iwasan ng kanyang mga kaibigan, at ang mga imbitasyon sa mga party, charity event, at iba pang mga pagtitipon ay natuyo. Mas masahol pa para sa kanya, dahil hindi siya nagtatrabaho at umaasa sa pera ni Clarence, labis na naghirap ang kanyang sitwasyon sa pananalapi. Natuto si Clarence ng isang mahalagang aral, nawalan siya ng ilang libong dolyar sa pagbili ng aking kalahati ng bahay, isa pang $28,000 para sa nabigong kasal, at kinailangan niyang bayaran si Kayla ng $50,000 sa diborsyo. Pagkatapos ay may kahihiyan. Galit si Kayla na ang kanyang mga affair ay isiniwalat sa publiko at na dinidiborsyo siya ni Clarence sa paraang ginawa niya. Sinimulan niyang sabihin sa kanyang natitirang mga kaibigan na nagloko siya sa kanya dahil napakaliit ng kanyang ari at hindi pa alam kung paano ito gamitin ng maayos. Mabilis na kumakalat ang ganoong uri ng tsismis. Hindi nagtagal, bawat babaeng sinubukan niyang isama sa isang bar ay tatawanan lang siya. Naging medyo reckless siya, pumupunta lamang sa trabaho at pagkatapos ay diretso sa bahay. Nawala ang kanyang buhay panlipunan. "Handa, Daddy?" tanong ng aking pinakamatandang anak na babae. Walang ama ang talagang handa na pakawalan ang kanilang mga anak na babae, pero ikinararangal kong gawin ito para sa iyo, tugon ko. Bumukas ang mga pinto, nagsimula ang musika at pinuno ang simbahan. Humakbang ako pasulong gamit ang aking kaliwang paa, buong pagmamalaking ihahatid ang aking anak na babae sa altar. Sumulyap ako sa paligid, at lumaki ang aking ngiti. Nakaupo ang aking ex-wife sa ika-4 na hanay, ang aking asawa, si Marie, ay nasa kanyang lugar ng karangalan sa unang hanay. Sasamahan ko siya pagkatapos kong kumpletuhin ang aking huling mahalagang tungkulin para sa aking anak na babae. Sino ang nagbibigay sa babaeng ito upang magpakasal? Tanong ng ministro. Bilang kanyang ama, ibinibigay ko siya upang magpakasal, nagsalita ako ng malakas. Mahal kita,
Munchkin, bulong ko sa kanya habang hinahalikan ko siya sa pisngi bago ko siya ibigay kay Bobby. Oo, nakalimutan kong banggitin ang aking asawa, hindi lahat ito ang aking ideya. Hiniling sa akin ni Carly na gawin iyon sa ganoong paraan. Pagkatapos ay bumaling ako at umupo sa tabi ng aking asawa. Upang magkaroon at upang pangalagaan, sa sakit at sa kalusugan, sa mabuti at masamang panahon, pagtalikod sa lahat, halos isinigaw ni Carrie ang huling bahagi. Pagkatapos, nang may isang napakatalino ng ngiti, tinapos niya ang kanyang mga panata. Ito ay isang magandang seremonya. Sumabog ang mga hiyawan habang naghalikan sila sa dulo. Tumingin ako pababa mula sa head table. Nasa tabi ko mismo si Marie. Nakita ko si Kayla na nakaupo sa isang mesa sa gilid. Hindi siya mukhang masaya. Sa tuwing titangala siya at makita si Marie na nakaupo sa kanyang pwesto, sumimangot siya. Napansin ko na sinasamantala niya ang open bar. Hindi inimbita si Clarence. Hindi ko alam kung pupunta siya kahit na inimbita siya. Kompleto na ang aking huling dakilang nagawa para sa aking anak na babae, ihinatid ko siya sa altar, ibinigay siya, nagbigay ng isang magandang toast sa mga bagong kasal, sumayaw kasama ang aking anak na babae sa sayaw ng ama-anak na babae, pagkatapos ay sumayaw kasama ang aking asawa habang ang aking anak na babae at ang kanyang asawa at ang kanyang mga magulang ay sumayaw sa pangalawang kanta. Kumpleto na ang aking mga obligasyon. Nakaupo ako sa mesa sa tabi ng aking asawa. Ang aking nakababatang anak na babae ay sumasayaw kasama ang isa sa mga lalaking nagpaparamdam sa kanya. Patawarin mo ako, Marie, maaari ko bang hiramin ang iyong asawa para sa sayaw na ito? Narinig ko ang isang pamilyar na boses sa likod ko na humihiling mula sa aking asawa. Bumaling kami ni Marie upang harapin ang aking ex-wife. Sinuri siya ni Marie sandali bago sumagot. Siguraduhin mo lang na ibabalik mo siya kung saan mo siya natagpuan. Tiningnan niya ako. Nagtitiwala ako sa'yo. Sa kanya ako hindi nagtitiwala na subukan ang anumang bagay na tanga. Inakay ko si Kayla sa sahig. Nagsimula sila ng isang mabagal na kanta, hindi ako magugulat kung hiniling niya ito para lamang sa layuning ito. Nag-ingat ako na panatilihin ang ilang distansya at hindi siya hilahin ng mahigpit. Sumayaw kami ng kaunti bago siya nagsimulang magsalita. Dapat mo sanang ibigay sa akin ang isang gabing iyon. Dapat tayong lumampas doon at magpatuloy na parang normal. Dapat tayong dalawa ang magkasama ngayon, at hindi ka dapat lumabas ng gabing iyon. Dapat mas kilala mo ako kaysa isipin na magiging okay ako sa panloloko mo sa akin, gaano man kadalas mo itong gawin. Hindi ako nanloko. Sinabi ko sa iyo ang tungkol dito bago ko ito ginawa. Hindi ako nagtago sa likod mo. Kung sinabi mo sa akin o hindi ay hindi nauugnay, ang katotohanan na nakipagtalik ka sa ibang tao ay panloloko. Bukod, hindi kita binigyan ng pahintulot. Sinabi ko sa iyong huwag itong gawin, ngunit ginawa mo pa rin. Hindi ko kailanman gusto ito. Gusto ko lang ang isang gabing iyon. Pagkatapos ay maaari tayong magkasama magpakailanman. Alam mong ikaw lamang ang lalaking minahal ko. Wala akong pagmamahal para sa kanya maliban sa pag-ibig na hindi pa rin gaanong kabuti. Makasarili siya, at hindi pa siya kasing laki mo. Kung gayon bakit mo siya pinakasalan? Dahil diniborsyo mo ako. Oo naman, hindi ko siya mahal, pero gusto ko siya. Pagkatapos mong umalis, ayokong mapag-isa. Akala ko baka umusbong ako na mahalin siya, ngunit hindi ko siya malilimutan. Ginawa ko ang lahat ng iyon sa iyo dahil galit ako na iniwan mo ako. Mahal pa rin kita, ngunit hindi mo man lang ako kakausapin pagkatapos ng gabing iyon. Napagtanto ko na ikaw ang lahat ng kailangan ko, at hindi na ako makikipag-date sa ibang lalaki, kaya bakit ka nagloko sa kanya noon? Dahil napakasama niya sa kama. Akala ko kaya ko siyang sanayin, ngunit tumanggi siyang tumanggap ng anumang payo. Isisingit niya lang ito, magpapamewang ng ilang minuto. Tatapusin, pagkatapos ay gamulong at makatulog. Nang hindi ko na ito makayanan, nakakita ako ng ilang iba pang mga lalaki na talagang makakapagbigay kasiyahan sa akin.
Wala akong ideya na alam ni Carly ang anumang bagay tungkol dito. Kahit na ginawa ko, hindi ko sana hinulaan na ipagkakanulo niya ako tulad nito. Ikinalulungkot ko para sa iyo. Nagkaroon kami ng isang mahusay na kasal, ngunit itinapon mo ito para sa isang gabi ng mediocre na pag-ibig. Hindi ko inaakala na may pagkakataon pa, hindi ko maiwasang tumawa. Hindi lamang hindi, ngunit impyerno hindi. Una sa lahat, kahit na hindi ako kasal ngayon, ang ginawa mo sa pag-akay sa aking mga anak laban sa akin ay nag-aalis ng anumang pagkakataon na magkasama kaming muli. Ngayon ay kasal na akong muli sa isang babaeng mahal ko, at mayroon akong isa pang anak na babae na mahal ko rin. Ang pinakamahusay na maaari kong alok ay ang pagiging sibil kapag tayo ay nasa parehong lugar at sa mga kaganapan kasama ang ating mga anak at apo. Sa kabutihang palad, natapos ang kanta pagkatapos nito. Hindi ko na siya kinausap muli ng gabing iyon. Hindi niya kayang bayaran ang mga pagbabayad sa mortgage sa bahay, kaya napunta siya sa pagbebenta nito at lumipat sa isang maliit na apartment. Nakakuha siya ng sapat na pera sa bahay upang mabuhay kung siya ay maingat. Lumabas siya kasama ang kanyang mga kaibigan paminsan-minsan, ngunit sa pagkakaalam ko, hindi na siya nagkaroon ng isa pang relasyon. Napunta rin si Clarence sa pamumuhay ng mag-isa. Nagkaroon ng mahaba at mapagmahal na pagsasama sina Carly at Bobby. Nagkaroon sila ng 3 anak, 2 lalaki at 1 babae. Sa huli ay pinakasalan din ni Josh ang isang matamis na babae. Nagkaroon sila ng 2 anak na babae. Sa pagkakaalam ko, wala sa kanila ang nanloko sa isa't isa. Ang ilan ay naniniwala na dapat akong naghiganti kay Kayla at Clarence. Ang katotohanan ay, walang magagawa ko upang saktan sila nang hindi ako nakukulong o nagkakamali ito sa akin. Nagpasya akong sumulong at mabuhay ang aking buhay hanggat makakaya ko. Mayroong isang kasabihan, ang pinakamahusay na paghihiganti ay ang isang buhay na nabubuhay ng maayos. Ginawa ko iyon at hinayaan si Karma na hawakan ang natitira. Ang Karma ay isang baka, at ang kanyang pangalan sa sayaw ay Vengeance. Hindi nasunog sina Clarence at Kayla, ngunit hindi sila nakatakas ng walang gallows. Hindi. Wala akong kinalaman dito, ngunit maganda pa rin ang pakiramdam ko tungkol sa aking sarili. Mayroon akong aking asawa, ang aking anak na babae, at ang aking 2 iba pang mga anak na bumalik sa aking buhay. Napapaligiran ako ng mga taong nagmamahal sa akin. Mayroon akong magandang buhay. Handa, Daddy, tanong ng aking anak na babae. Walang ama ang talagang handa na pakawalan ang kanilang mga anak na babae. Pero ikinararangal kong gawin ito para sa iyo, tugon ko. Bumukas ang mga pinto, nagsimula ang musika, at pinuno ang simbahan. Humakbang ako pasulong gamit ang aking kaliwang paa, buong pagmamalaking ihahatid ang aking anak na babae sa altar. Ang aking asawa ay nasa kanyang lugar ng karangalan sa unang hanay, nakangiti ng malapad. Sasamahan ko siya pagkatapos kong asikasuhin ang aking huling mahalagang tungkulin para sa aking anak na babae. Huwag kang mag-alala, Daddy. Itutuloy ko ito ngayon. Kinausap ko si Carly, at ginagawa ko ito ng tama sa unang pagkakataon, tiniyak sa akin ni Jenny.